Sa video ito, tuturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-register sa LTO portal online. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kayo ba ay wala pang driver's license pero gusto nyo nang mag-register sa LTO portal online? So para makapag-register kayo, dapat meron kayong active na email address at nabubuksan nyo to dapat. Kasi may isasend silang link doon para makaproceed kayo. So para makapag-register tayo, unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. And then hanapin at i-click lang natin itong LTMS portal. Under ito ng portal.lto.gov.ph. And then mapupunta tayo dito sa Land Transportation Management System na portal or LTMS portal. So dahil wala pa tayong account, hindi pa tayo makapag-login. So ang gagawin natin, i-click lang natin itong register now. And then may makikita tayong terms of agreement dito. So pwede nyo pong basahin lahat yan. Nasa 1 to 19 po yan. So kayo na bahalang magbasa. Then scroll down nyo na lang. At dito sa pinakababa may makikita po tayong do you accept the terms of agreement? So kung accept nyo naman, pwede nyo i-click itong box katabi ng yes, I accept para ma-checkan. At para makaproceed tayo, dito na tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So dito kung ano yung code na makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. Make sure na tama po yung code na ilalagay ninyo. Pero kung hindi nyo mabasa yung code na nandito, pwede nyo namang i-click itong refresh security code para mag-iba yung code. Then i-refresh nyo na lang ng i-refresh hanggang sa mabasa ninyo. So kagaya niyan, nababasa ko na WG3XX yung nakalagay na code, kaya yun yung nilagay ko dito. So kung okay na at nalagay nyo na yung code, i-click nyo na lang po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa pagpili ng registration type. So kayo nang bahalang pumili, pero sa akin ang gagamitin ko ay enrollment as an individual kasi ako lang naman yung mag-e-enroll. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa pagsagot ng tanong. So dito may tanong sa baba guys. Do you have a Philippine driver's license or conductor's license? So wala pa tayong Philippine driver's license kasi kukuha pa lang tayo. So ngayon ang i-click natin ay no. Yes po, no yung pipiliin natin kasi sa video na to ang ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-register sa LTO portal kahit wala ka pang driver's license. By the way guys, may video na rin po akong ginawa kung paano i-register yung driver's license sa LTO portal. So doon, yes yung pipiliin natin. Pero sa ngayon, dahil wala pa tayong driver's license, no muna yung i-click natin. So i-click natin itong no. After nyo maklik ang no, pwede nyo nang i-click itong next. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng personal information natin. So, unang tanong dito, are you a Filipino citizen? So, kung kayo Filipino citizen, i-click nyo ang yes. Pero kung kayo naman ay hindi, no, siyempre yung i-click ninyo. Pero sa akin, ako ay isang Filipino citizen, kaya yes. At kung okay na at na-click nyo na, pwede nyo nang i-click itong next. And then, mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng personal information. So, dito ilagay nyo po yung pangalan ninyo, yung last name, first name, at middle name ninyo. So make sure lang guys na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. So i-double check nyo pong maigi na dapat yung last name nakalagay sa last name, yung first name nakalagay sa first name, at yung middle name syempre nakalagay sa middle name. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng date of birth. So kayo nang bahalang maglagay ng date of birth ninyo, then dito sa kabila kayo nang bahalang pumili ng gender ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure yung ilalagay ninyo pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. At pagkatapos kung na-fill upan nyo na lahat, i-double check nyo pong maigi para makita nyo po kung ano yung may problema. Pero kung okay naman lahat at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong next. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So dito kailangan nyo maglagay ng email address at confirm email address. So ito na yung sinasabi ko kanina, then dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo.
Kasi magsasend po sila ng link doon at dapat within 24 hours ay na-open nyo yung link na yun para makaproceed po kayo. Kasi kung hindi nyo mabubuksan within 24 hours, balik po kayo sa umpisa. So dapat active at nabubuksan po ninyo yung email address na ilalagay ninyo. So make sure guys magkatulad yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo. Then dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So make sure din guys active at nakaka-receive ng text pa yung mobile number na ilalagay ninyo para kung may mga update sa LTO, meron kayong marireceive na text. At kung okay na at nakalagay na kayo ng mga contact information ninyo na kinakailangan nila, i-double check nyo na lang pong maigi at kung okay naman at wala naman problema, pwede nyo na pong i-click itong create account. At may makikita kayong ganito, successfully registered na daw kayo. Pero hindi pa po tapos tayo dyan. So kailangan pa nating mag-proceed. So bali may link daw silang sinend sa email address na nilagay ninyo. Kasi kung hindi nyo mabubuksan yun within 24 hours, automatic na madidelete po yung application or registration ninyo. So pwede nyo na pong i-click itong okay. And then mapupunta tayo dito sa pag-login or pag-sign in ng account natin sa LTMS portal account. Pero meron na tayong email address guys pero wala pa tayong nagawang password. So kailangan muna natin gumawa ng password. So para makagawa ng password, i-check nyo po sa email address na nilagay ninyo kung may email ba si LTO doon na kagaya nito. So bali ganito po yung email na marireceive niyo. So bali na-create na daw yung account niyo and last step na lang daw itong gagawin niyo para makumpleto yung registration. So kung nakikita ninyo may link po silang sinend dito. So dapat daw maklik nyo itong link na ito at na-fill upan nyo lahat mga kailangan doon bago matapos yung 24 hours. Kasi kung hindi nyo na-click at hindi kayo nakaproceed doon, after 24 hours, madidelete po yung registration ninyo. So para makaproceed na po tayo, pwede po nating i-click itong link na kulay blue dito or kung hindi kayo makaproceed dyan, itong link na mahaba. Ito pwede nyong i-click dyan. So kahit saan dito, pwede po kayong makaproceed. And then mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng new password at confirm new password. So dito dapat maglagay daw kayo ng minimum of 8 characters. Dapat may isang maliit at isang malaking letra at dapat at least may isang number. So kayo nang bahalang maglagay ng password ninyo dito. Dapat magkatulad yung new password at confirm new password na ilalagay ninyo para makaproceed po kayo. At dapat madali nyo pong matandaan yung password na ilalagay ninyo para hindi nyo po malimutan. So kagaya lang nito, may sample ako nilagay, Dubs 12345. So malaki yung D tapos maliit yung AVZ. So okay na po yan at may number na, so makakaproceed na po tayo. So kung okay na at nakalagay na kayo, pwede nyo na pong i-click itong set password for login. And then may makikita po tayong ganito, your account has been verified and confirmed. So ibig sabihin yan, okay na po yung registration ninyo. So meron na kayong email address at meron na din kayong password. So pwede na po kayong makapag-login. And dito sa baba guys, may makikita kayong LTO client number. Ito pong mga numbers dito, ito po ay tinatawag na LTO client number. So pwede nyo po yung i-screenshot kasi napaka-importante po nito. Once mag-login kayo, pwede nyo rin pong gamitin ito para makapag-login. Kasi pwede pong email address or pwede ring LTO client ID yung gagamitin ninyo sa pag-login. So kung nakalagay na yan, pwede nyo i-screenshot or isulat nyo na lang. At pagkatapos dito naman sa baba, pwede nyo na pong ilagay yung bagong gawa ninyo na password. So make sure guys, i-double check nyo maigi yung email address or yung LTO client ID number na nilagay nyo dito at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong sign in. And then makakapasok na kayo sa homepage ng inyong LTMS portal account. So dito, kung meron na kayong lisensya guys, marami na kayong makikita dito. Yung history, yung transaction, yung mga violations niyo, makikita nyo na po yan dito. At yung digital copy ng inyong driver's license ay makikita nyo po dito. Pero sa ngayon wala pa tayong driver's license kaya wala tayong makikitang digital copy. So hindi natin makiklik yan. Pero ang pinaka-importante talaga sa LTMS portal itong digital copy ng inyong driver's license. Kasi if ever nagbiyahe kayo tapos nahuli kayo,
pero naiwan or nawala yung driver's license niyo, pwede nyo pong buksan yung LTMS portal account niyo online, then ipakita nyo po yung digital copy ninyo. Take note guys, hindi po pwedeng screenshot, dapat actual at sa harap ng LTO officer nyo talaga bubuksan yung LTMS portal account ninyo para valid po, kasi hindi po talaga pwede ang screenshot.